Hallelujah! Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, hallelujah. Kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Sabay-sabay po natin sabihin. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Hallelujah! Dakila siya, dakila
dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay aking pupurihin. Ang Panginoon ay aking dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay aking pupurihin. Ang Panginoon ay aking dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, kahit maglaho ang mundo, tanging Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa. Hallelujah! Purihin natin ating Panginoon. We thank you, Lord. We praise you. God is good. Amen. At all the time, God is good. Bago po tayo mag-umpisa sa ating awitan, tayo po muna ay manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Lord. We glorify your name, Panginoon. Sa umagang ito, tinataas ka namin. Pinupuri namin kayo, Panginoon, sa aming kalagitnaan. We thank you, Lord God, sa mga nagdaraang araw, mga nagdaang linggo, na kami po ay sinamahan mo, iningatan. Pinagkaloob, Lord God, ang aming mga pangangailangan. Hallelujah. Maraming salamat, O Lord, sa paggising sa aming mga puso. Binigyan kami ng panibagong buhay, panibagong kalakasan, panibagong pag-asa, O Lord, na inilalagay niyo po sa aming mga puso. Thank you, Father God, for all these blessings, for your mercy, for your grace, O God, for your goodness, for your faithfulness, O Lord, sa aming mga minamahal mo, sa iyong mga anak. Panginoon, sa umagang ito, kami po ay lumalapit, nagpapakumbaba. Inaamin po namin, Panginoon, na kami po ay mga makasalanan. Marami po kami, Lord, na nagawa, na hindi po namin naihingi ng tawad sa iyo, Panginoon. Patawarin niyo po kami, O Lord, sa aming mga kahinaan, sa aming mga nasabi, sa aming mga naisip, nasalita, nagawa, nilakaran po ng mga paa namin, ginawa ng mga kamay namin, mga naging maling motibo ng aming puso, mga pagkagalit, mga kayabangan, O Lord, mga hindi magagandang ginawa against others, Lord God. Patawarin niyo po ang bawat isa. Linisin niyo po ng banal na dugo ni Jesus ang aming puso umang maging katanggap-tanggap at mainam ang paglapit namin sa iyo sa umagang ito. We thank you, Father God, for another day, another mercy, for the joy na patuloy niyo inalagay sa aming puso, na sa bawat hininga, sa bawat pintig ng pusong ito, panibagong pag-asa ang inilalagay mo, Lord. Na patuloy niyo pong baguhin ang aming isipan, na we will fix our eyes and gaze unto you alone, Jesus. Sinabi mo yan sa iyong salita. Jesus, the author and finisher of our faith, Lord God. Na sa lahat ng mga nagtitiwala sa iyo, sa lahat ng nagbibigay, Panginoon, ng panahon ng oras, O God, na purihin ka, na pasalamatan ka. Hindi mo po ito, Panginoon, nakakalimutan. Our labor in you will not be in vain, O God. Maraming salamat, O Lord.
Dalangin namin, Panginoon, na sa umagang ito, kayo po ang manguna sa aming worship service mula po sa magpapaawit. Samahan po kami ng mga anghel, ng iyong Espiritu, Panginoon, na kami po ay makabigay ng mga papurit pagsamba, O Lord, sa iyo. Maging aming pastor na magbibigay ng salita mo. Anoint him, Father God. Bless him, O Lord. Give him, Lord, the wisdom and the knowledge na nagmumula sa iyo. At gabayan niyo po siya na sa kanya pong mga sasabing salita, ito po ay aming malakaran at magawa rin po, Panginoon, sa aming buhay. Na mga salita mo, Panginoon, will never return void, na hindi kami lalabas sa sanctuary mo na hindi kami na-bless, na hindi kami na-encourage, hindi kami na-comfort, at hindi kami napalakas ng mga ginito ang aral mo. Hallelujah. At dalangin namin, Lord, sa mga nasa Puray po, meron pong worship doon, service. Ingatan niyo po ang aming mga kapatiran na nasa Puray din po, Lord God. Extend niyo po, Panginoon, ang iyong anointing and iyong power and your grace and mercy sa gawain po roon, O God. At sama-sama po kami magpupuri, hindi lang po bilang Feast of Harvest members, but bilang mga anak mo na tunay na nagmamahal sa iyo, O Lord. Maraming salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, tayo pong lahat ay umawit at magbigay ng pasalamat sa ating Panginoon. Mari pong umikot po tayo, batiin po natin ang ating mga kapatiran. Jesus. Hallelujah. Napakabuti mo, Lord. You are so good to each and every one of us. And we sing, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good.
We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are, for who you are, for who you are. You are good. So, patuloy po natin purihin at sambahin ang ating Panginoon sa awit na ito. Worthy, you're holy, holy is the Lamb upon the throne, Jesus. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Let's sing hallelujah. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, for the Lord God Almighty reigns.
is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Thank you, Jesus. We praise you, O Lord God. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa bawat isang naririto. Patuloy kami, Panginoon, nagpapasalamat sa iyo sa pagsama niyo po sa amin after all these years na aming buhay. Naririto pa kami, malakas pa. Meron pang kakayahan na purihin ka, na pasalamatan ka. And we would like to take this opportunity, O God, na ibigay ang karapat-dapat sa iyong pasasalamat na pagsamba. Dahil napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo, O Diyos. You, Lord, oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Yes, Lord Jesus, hallelujah. Praise, oh God. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. When I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. Yes, you are, Jesus. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing. And all my life you have been faithful. Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan. Thank you, Lord God, for your faithfulness and for your mercy and your grace sa aming mga buhay. Kaya naman, oh God, we say thank you. Sabihin po natin, thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Oh, we thank you, Jesus. We thank you, we thank you. You are good to us. You are good, you are good. 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 You are good, you're good, Lord. 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 Lord, this is our prayer and heart's desire na pasalamatan ka. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, O God. Kaya samahan niyo po kami this day and onwards, O God. Na sa lahat, Lord God, ng aming mga kinakaharap, mga panalangin namin and heart's desire, we give them all to you. We lay them down at your feet, Father God. And all my life you have been faithful. Thank you, Jesus. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Thank you, Jesus. We offer our praise and thanksgiving to you, our Lord and Savior, our Father, our friend. Hallelujah. Jesus, the name above all names. Amen and amen. Amen. Isa pa nga pong malakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat sa kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Para naman po sa mga kids and toddlers, pwede na po kayo pumunta sa ating Sunday School session with Teacher Kenneth. Amen. May request po na ating mga cellphones ay i-put on mute or silent mode para po wala pong makaka-istorbo sa pakikinig ng salita ng Diyos sa umagang ito. Tinatawagan ko na po si Pastor Archie para po sa pagbibigay ng mensahe. Praise God. Sige ho, isang palakpak pa sa ating Ama. Thank you, Lord. Sa pong napakagandang umaga po na muli tayo'y tinipon ng Panginoon. Sa mga nakaraang linggo po ay pinag-aaralan ko po yung Book of Jude. Nako, yan po yung aklat na katabi po ng Revelations or pahayag. At yan po ay isa sa pinakamaikling aklat. Pero very profound, napakaganda at napakahalaga po ng kanyang laman. Kaya po sa umagang ito, bilang pagpapatuloy ng atin pong pag-aaral sa kabanalan, titignan ho natin yung mga mangilan-ngilan po na nilalaman nun pong Book of Jude. Sa Tagalog ho kasi, Aklat ng Judas. Akala ho ng mga iba na, sinong author nun, Pastor? Si Judas Iscariote ba? Hindi po. Yung tinutukoy po na Jude doon,
ay walang iba kundi kapatid ni Jesus. Gusto ko pong i-expound lang yung sinasabi ng Mark chapter 6 verse 3 kung sino-sino yung mga kapatid na lalaki ni Jesus. Dati po sa atin pananampalataya, hindi po katanggap-tanggap yan na pagkatapos ipinanganak si Jesus, meron pa pala siyang mga naging mga kapatid. Siyempre po, nag-asawa si Maria at si Jose, nagkaroon pa siya ng maraming kapatid, 4 na lalaki at marami pong babae. Pero para maintindihan po natin yung background po, let me read dito po sa Book of Mark, chapter 6, verse 3. Ito po yung background para maintindihan natin yung Book of Jude. Sabi po ng aklat ng Marcos 6:3, hindi ba ito ang karpintero na anak ni Maria at kapatid ni na Santiago, Jose, Judas at Simon? Taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Kaya't hindi sila naniniwala sa kanya. Karamihan no ng kapatid ni Jesus hindi naniniwala sa kanya. Pero may isa ho na nanampalataya, naligtas, naniwala sa kanya. At ito nga ho si Jude o si Judas po. Iba po si Judas Iscariote, yung nagkanulo po kay Jesus. Kaya kung mapapansin nyo po, dito po sa katabi po ng aklat ng pahayag, meron ditong aklat Ang pangalan niya, ang aklat ni Judas o ang sulat ni Judas. At ang sabi po ng Book of Jude, chapter 1, verse 1, mula kay Judas, lingkod ni Jesus, at kapatid ni Santiago, at ang sabi po dito, lingkod ni Jesus at kapatid ni Santiago. Si Santiago ho, kapatid din ni Jesus. Kaya po si Jude na tinutukoy po rito ay kapatid sa laman ni Jesus na naging disipulo niya at naging Kristiyano. At dito nga ho sa pag-aaralan natin ngayong umaga ho na ito na pinamagatan po nating kabanal-banalang pananampalataya ay makikita ho natin yung mga tagubilin po ni Kristo sa kanyang kapatid. Napakaganda po ng Book of Jude, hindi naman po siya ganun kalaki, isa lang yung chapter niyan. Kaya sana po sa lahat ng mga nakikinig, online man kayo o dito po sa loob ng church, maganda pong pagsikapin natin na basahin po yung kabuuan ng aklat ng Judas. Yan po, meron tayong konting kaalaman Yung Judas po na tinutukoy dyan, hindi po yung nagpatiwakal, hindi po si Judas Iscariote hindi po yung nagkanulo kay Jesus. Kundi yun pong Judas na kapatid po ni Jesus, si Saint Jude. Mga kapatid, tayo po lahat ay umuko. Ama naming makapangyarihan, pangunahan niyo po ang lahat ng amin pong ipipreach. Ikaw po ang source ng wisdom, ikaw po ang source po ng karunungan at ng kaalaman namin. Kaya sa mga munting karunungan na ipinahihiram niyo po sa amin, maluwalhati po si Kristo sa kalagitnaan ng mga tagapakinig, at maitaas po ang banal na Espiritu at maluwalhati at masamba namin ang Ama sa pamagitan ng aral ni Jesus. Maraming salamat po at hindi po kami perpektong tao, patuloy po nagkakamali. Kaya po sa isang buong linggo na dumaan, patawarin niyo po kami sa mga maling pag-iisip, mga hinala at mga pang-aalimura ng kapwa, kawalan ng pagpapatawad ng puso, mga nalakaran po na kahalayan, kasamaan, at mga kalooban po na sarili namin na hindi nakapagbigay ng ganap pong pagsamba at kaluwalhatian sa inyo. I-develop niyo po ang fear of the Lord, ang respeto po sa Amang nasa langit, na kung ano man ang ginagawa namin po, patuloy naroroon po yung paggalang sa Diyos, yung amin pong fear of the Lord Jesus Christ, na kami po, Panginoong Ama, ay mayroong mataas na pagkatakot at respeto po, lalong-lalo na alam naming nakamatsyag ka sa lahat ng amin pong ginagawa. Wala pong lihim na hindi po mailalantad, wala pong sikreto na hindi po maibubulgar. Kaya pagharian niyo po ang aming puso, pagpalain niyo po ang kapahayagan ng inyong banal na salita. Ito po ang aming pagsusumamot panalangin. Sa banal po na pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Ano nga ho ba yung kabanal-banalang pananampalataya na ipinapaliwanag po ni Judas o ni Saint Jude dito po sa kanyang aklat? Ano po? Alam niyo po, napakaikli lang po ng chapters na yan o ng chapter po na yan. At mamaya ho, siguro pag nasa bahay ho kayo, wala kayong ginagawa,
ito po yung magandang assignment na mabasa natin yung buong chapter. Actually kahit nakaupo kayo ngayon dyan, matatapos ninyo yung chapter na yan. Pero kung halimbawa po, dahil gusto nyo pong makinig ng mga aral na ito, pagsumikapan po natin mamaya na pag-aralan po ang mga pahayag kung ano po ang mga kabanal-banalang pananampalataya. February na ho tayo, malapit na hong mag-March. Amen po ba? At saka po nararamdaman na po natin na medyo umiinit na. Amen po ba? Kaya po papatapos na rin po tayo doon po sa krus ni Jesus, yung isang letter K po dyan na nangangahulugan pong kabanalan. Kaya po yung mga pinag-aaralan natin, in the last stretch po ay puro mga karne na, inuna po natin yung mga gatas, at alam ko po, kayo po ay talagang uhaw na uhaw at gutom na gutom sa salita ng Diyos. Nagaya po ng sabi ng ating Panginoon, mapalad po ang nauuhaw, mapalad po ang nagugutom sa kanyang mga salita sapagkat sila po ay pupunuan. Gaya po ng sinasabi ng aklat po ng Judas, dito po sa Judas 1:20 hanggang 23. Ito po ay expository preaching at atin pong hihimay-himayin ngayon kung ano po yung tinatawag nating kabanal-banalang pananampalataya. Sabi po dito ni Judas, kapatid po ni Jesus, dito po sa Jude chapter 1, verse 20 to 23, ngunit magpakatatag kayo, mga minamahal, sa inyong kabanal-banalang pananampalataya. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Hesukristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa Kanyang habag sa atin. Kaawaan ninyo ang mga nag-aalinlangan, agawin ninyo ang iba upang maligtas sa apoy, at ang iba na may kaawaan ninyo ng may halong takot. Kasuklaman ninyo pati ang mga damit nilang nabahiran ng kahalayan. Dito pa lang po sa mga tagubilin po ni Kristo sa kanyang kapatid, marami na po tayong mapupulot dito. Can we say amen? At nilagyan ko nga ho ng pulang highlight para mas madali po nating makita. No ho? Alam nyo po, kapag ginagawa nating expository preaching, yun pong mga laman po ng mga pahayag, mas nauunawaan po yan, kapatid. Mapapansin nyo po, pinapaliwanag din po natin sa ibang verse, pero napakahalaga po nung tinatawag nating hermeneutical interpretation ng Biblia. Ibig sabihin po, maski sa amin sa pag-aaral po ng kasaysayan, pagka po tayo ay may isang pangyayari, inaalam po natin yung konteksto. Yung isang pangyayari po, kanino po idinirect yung utos, kanino po o sino-sino po yung mga nagpahayag ho ng mga mensahe, at ano po ang kapanahunan ng kapahayagan nun. Ang delikado po sa isang mangangaral, bubunot siya ng isang verse, kinuha in the Old Testament. Halimbawa, may sinasabi in the Old Testament, kaya nga humayo kayo at magpakarami. Di ba ho, may mga pilosopo po, kaya dapat kayo, manganak kayo ng manganak. Iba na po yung context ngayon nun. Kasi ang tao po ngayon ay marami na. Kaya hindi po natin pwedeng gamitin po yun na, kayo, humayo pa kayo at magpakarami. Look at the context. May iba po, nililegitimize po ang pag-inom po ng alak. Bakit to? Kasi ang kauna-unahan pong mirakulo na ginawa po ni Jesus, yung tubig po, ginawa niyang alak. But we have to look at the context. Anong klaseng alak po yon? So in the Bible, you have to look at the Greek, the early Hebrew, and the early Greek word. At minsan pag-aralan po natin, yun pong alak na tinutukoy doon ay alak na hindi nakalalasing. Yun po ay grape wine. Minsan misquoted, nakarinig ako ng lasenggo doon po sa kalsada namin. Ginebra San Miguel yung iniinom. Kasi Jesus naman ang unang nagturo na maglasingan tayo. Kasi nga, ang tubig ginawa niyang alak, kaya ito ginawa ni Jesus. Tubig ito ginawang Ginebra San Miguel. Iba ho yung Ginebra San Miguel. 4 kantos ho yun. Marka demonyo ho yun, kapatid. Talagang hindi ho yun tinituro ni Jesus. Kaya yung ibang context pa, sinabi ni Jesus, kaya dapat pala pag nagkasala ang mata natin, dukitin natin. Gagawin niyo ho ba yun? Bubulagin niyo yung mata ninyo pag nagkasala? O kaya pag ang kamay mo ay nakagawa ng kasalanan, putulin mo yung inyong kanang kamay. Gagawin po ba ng isang matalinong Kristiyano? Nakukuha siya ng itak, puputulin niya yung kanyang kaliwang kamay? Doon po mahalaga ang konteksto.
Doon po mahalaga yung tinatawag nating pinag-aaralan natin ang Bible. Kaya pagka ang nangangaral sa inyo ay talagang nangangaral na pinag-aralan po ang Biblia, hindi po kayo mapapahamak. Kaya ang gagawin ho natin, para doon po sa mga aspiring preacher, marami pong gagamitin ng Lord dito, ito po ay isang uri ng expository preaching. Kinuha po natin parang isang paragraph siya, at dito na ho natin po kukunin ang ating pag-aaralan po ngayong umaga. Doon po sa naka-highlight sa kulay blue, sabihin nga ho natin, kabanal-banalang pananampalataya. Kinuha natin yung title dyan, ano? At hindi na ho tayo aalis dyan. Ano po yung kabanal-banalang pananampalataya? Number 1, tignan ho natin. Tinuturuan ho tayo ng Biblia na magpakatatag po sa ating pananampalataya. At ang konteksto po ng pananampalataya natin ay nakasalig po in God's Word. Hebrews chapter 11 verse 1 says, tayo nga'y may pananampalataya kung tayo'y nananalig sa mga bagay na hindi natin nakikita at atin pong pinananampalatayanan ng mga bagay na inaasahan nating mangyayari. That is how the Bible define faith. Mga bagay na hindi nakikita, mga bagay na inaasahan natin, pero po in the proper context, yung hindi nakikita, yung hindi natin po inaasahan, nasa kalooban dapat ng Diyos. Kaya yung mga iba, magagamit po yung verse na yon out of context. Manampalataya tayo, tatama tayo sa loto. Ang tanong ko sa sarili natin, kapatid, yan po ba'y nasasalig sa kalooban ng Diyos? Nananampalataya ako, pastor, na talagang mananalo po yung aming isasabong sa tupada, yung manok po, prini-over ko pa. Maaring may pananampalataya ka, pero hindi nakasalig po sa kalooban ng Diyos. Kaya tayo may pananampalataya kung ang mga bagay na hindi natin nakikita ay pinananaligan natin, at ang mga bagay po na hindi natin inaasahang mangyayari, ay tayo po naniniwala na ito po ay magaganap sa ating buhay. Kaya you have to read the entire context of the Bible. Gaya ng sinabi ko po sa inyo, hindi po lahat ng panalangin tinutugon ng Diyos. Pwede po ang panalangin right then and there, yes. Pwede po ang panalangin, sasabihin ng Diyos, wait muna. Pero may pagkakataon ng panalangin, sasabihin ng Diyos, no. Kasi hindi po nakasalig sa kalooban niya. Pero pag binabasa po natin at napapakinggan po natin sa mga preachings po dito po sa pulpito, no? Pag ang panalangin mo nakasalig sa kalooban ng Diyos, tiyak na tiyak yun, magaganap po yun. Can we all say amen? Yun po. Kaya ang sabi po ng aklat ng Judas, dito po sa 1:20, ngunit magpakatatag kayo mga minamahal sa inyong kabanal-banalang pananampalataya. Magpakatatag po tayo. Alam niyo po, we cannot give glory, hindi po natin mabigyan ng kagalakan at ng kasiyahan ang Diyos kung hindi tayo nananampalataya sa Kanya. We cannot be saved by means of our action, good works. Sinabi ko na po sa inyo yan. Isaiah chapter 64 verse 6. Kahit na anong mabuting gawin mo, basahan pa rin sa Diyos. Gaya po ng isang kaibigan ko. Sabi ng kaibigan ko, dito sa amin, umalis ka pa dito. Kitang-kita mo, puro mabubuti po tinuturo ng bagong leader natin. Libre breakfast, libre dialysis, libre enrollment, libre lahat. Mga kapatid, kahanga-hanga po yon sa standard ng tao. Pero pag hindi po yun nakapasok sa tinatawag nating pananampalataya na sinasabi po dito ni Kristo sa pamagitan ng kanyang kapatid, magpakatatag kayo sa pananampalataya, you cannot please God. Kahit na napakabuti po ng ginagawa natin, I hope and pray sana na nagsimula sa pananampalataya, yung pagbibigay po ng libre pong almusal, yung libre po na dialysis, yung libre po na enrollment, para talagang magiging kaluguran ng Diyos. The Word of God says, tignan niyo po mga kapatid, dito pa rin po sa Hebrews chapter 11 verse 6. Sabi po ng Ebreo 6, o dito po sa 11:6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat din namang sumampalataya na may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya.
Without faith, it is impossible to please God. Kaya nga ang tagubilin, panghawakan ninyo, maging matatag kayo sa inyong pananampalataya kay Kristo. Kanino tayo nananampalataya? Kay Jesus. Kasi mabibigyan mo lang ng kagalakan at kaluguran ng Ama if we believe in the Lord Jesus Christ. Si Kristo ho nagturo nun. It is by faith that you have been saved through grace. Tapos ayaw nating paniwalaan. Pinaniniwalaan natin. Alam niyo po, blasphemy po na sabihin natin, pwedeng bawiin ni Kristo kaligtasan mo pag naging masama ka. Meron pong naniniwala na ang kaligtasan po na binigay sa atin, lalo na po itong kongregasyon na ito, na naniniwala tayo kay Jesus, pwedeng mawala. Paano mawawala? Pag halimbawa ho nagkasala tayo, di araw-araw nawawala ang kaligtasan. Kailangan ibalik ng ibalik. But Jesus Christ suffered on the cross once and for all. Doon nga natin hindi maunawaan po I was reading the book. Siguro po isi-share ko po doon sa atin pong chat room. Ang ganda ng book po. The title of the book is The Grace of Repentance. Ang author po niya, isa pong pastor na nagtuturo ng totoo po sa US. Sinclair Ferguson po. Nangangalahati na po ako. Kaya nga lang po siya po e-book. Alam niyo po yung e-book? Hindi na po ako nagtatago ng maraming libro sa bahay ngayon Doon po sa computer ko, sa iPad ko po, nandoon po nakalagay ang mga electronic books. Bagaman, kaya nga lumabo ho yung mata ko, pinapayo ko po sana kung may ganito, pwede ho tayong, mas maganda ho kung talagang librong pisikal. Pero kasi ngayon ho, pati mga estudyante ko po, mga e-books na ho ginagamit ngayon. Pag nanghiram po sa library, ang pinapahiram po, mga e-books po. Ang mga karamihan ng Bible nyo ngayon, nasa telepono. Amen po ba? Maganda ho yun kasi pag minsan ho, hindi naman natin nadadala Bible, pwede mo na siyang basahin. Ang hindi ko lang nagugustuhan doon, nakakalimutan na natin kung saan ho matatagpuan. Kasi nandun na ho agad, pag tinype mo yung Genesis, lalabas na. Kaya kung minsan nakakita po ako, nung sinabi ko po, let us open our book in the book of Exodus, nandun sa New Testament binubuklat. Di ba pagkatapos lang ho ng Genesis, naroroon po yung mga lumang tipan po na sinasabi natin. I hope we can still memorize all of this book in the Bible. Sabi po nung libro na yun, yung Grace of Repentance, malalaman mo po yung tunay na pagsisisi dahil unang-una, kilala mo kung sino ang Diyos sa buhay mo. He's all-powerful, He's perfect, He's great, He's blameless, sinless, perfect. At pangalawa, kilala mo yung sarili mo. Marumi ka, hindi ka aabot sa kalwalatian ng Diyos, masama ang budhi mo, at talagang karumal-dumal kang didiretso sa impyerno. At pangatlo po, alam nyo po yung habag at grasya ng Diyos. Pag alam nyo po yung tatlo na yon, maliligtas ka, kapatid. You know the greatness of God, you know the lowly stature of yourself, at alam mo po na ang Diyos na yan ay mahabagin, ang Diyos na yan magpapatawad, pero pag hindi tayo nakahingi ng tawad at nagsisi, siya po'y magiging Diyos ng katarungan sa araw ng paghuhukom. If you know this principle, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Pag hindi ho natin kilala ho yung Diyos, iisipin natin, basta gumawa tayo ng mabuti, huwag kayong kumain ng dinuguan, maliligtas kayo. Ay mga kapatid, hindi po. Uulitin ko po, huwag hong magagalit yung mga galit po kumain ng dinuguan. Pag ayaw nyo ng dinuguan, huwag din kayo magkakamali ni isang pagkakamali o pagkakasala. Mas okay pa nga yung kapatid na kumain ng konting dinuguan pero aminadong-aminado sa sarili niya, Lord, makasalanan po ako, patawarin niyo po ako. Can we all say amen? Napapansin ko po yung mga taong maraming bawal, very judgmental Ay, ikaw sa church ninyo, may mga nagme-makeup, maiimpyerno. May nagsabi ho sa akin ng ganun In the book of Esther, si Esther po, nagme-makeup, pinapaayos niya nga ho yung mga kababaihan. At nagme-makeup po tayo para sa mister natin. Can we say amen? Ano masama ho doon? Ang mga buhok ng babae ho dito, pinagugupitan natin kasi naman ho, pagka hindi nyo pinagupitan yan, pag pinamahayan niya ng mga lisa, ng mga kuto, di ba kapatid? Ewan ko lang ho, kung matuwa ho kayo. Ngayon, yung isang kapatid, pinuna ng pinuna. Ika sa church nyo, may kalbo. Nagpapakimotherapy, hindi man lamang inaram yung background, nagpapakimotherapy.
Kaya nawala yung buhok niya. Sino naman hong gustong makalbo ng ganon? Yung mga ibang pananampalataya ho. Because sabi nga po nung grace of repentance, you do not know the nature and the character of God. You do not know your nature and character, the fallen nature of the human self, at hindi mo alam kung ano ang grasya at gano'ng kalawak ang habag ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Kaya mahalaga po, no, maging matatag tayo sa pananampalataya. Kakatok sa inyo yung mga ibang faith. Welcome them bilang kaibigan. Sabi ng Bible ho, patawarin ninyo o mahalin ninyo ang mga umuusig sa inyo, mga kaaway ninyo. Pagka ang kaaway ninyo ay nagutom, kahit iba yung pananampalataya, pameriendahin nyo po yung kumakatok po sa inyo na Mormon, yung kumakatok po sa inyo na Jehovah's Witness, pero ang tagubilin po ng Panginoon, magpakatatag kayo sa pananampalatayang hinawakan ninyo ngayon. Can we all say amen? Hindi natin kalaban po yung mga Mormon, ha? Sabi ng Diyos, ang lahat ng tao po'y gusto niyang maligtas at wala ni isa mang mapahamak. Hindi natin kalaban po mga iglesia ni Kristo, ha? Marami tayong mga kapatid, marami po tayong mga kapitbahay na INC. Minsan no, pwede pa kayo makihingi ho ng libre pong almusal sa ang dating daan. Walang problema ho doon. Pero mga kapatid, hawakan ninyo yung pananampalataya. It is by grace that you have been saved through faith. It is not on our own, it is a gift of God, not on our own works, that no one should boast. Kasi pag nagkaroon na tayo ng attitude po sa Peace of Harvest, sa amin may libreng ganito, sa amin may daya, yumayabang ho tayo eh. But we are just in the mercy and the grace of God. Pangalawa, tignan ho natin, tagubilin po sa kabanal-banalang pananampalataya, panalangin sa Espiritu. Ano pong sabi ni St. Jude? In the book of Jude, chapter 1, verse 20, manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Pastor, I do not know how to pray. Alam niyo po ba bigyan ko lang kayo ng insight, ano po yung laman ng heart ko sa prayer? Glory to God, no? Sa umaga ho, meron kaming binubuksan na panalanginan. Of course, sa umaga ho, magbe-breaking of the bread, pinamumunuan ko po yan. Pagkatapos, iniiwan ko na po sila. Kasi may prayer naman po kami sa mga kapastoran. Yung prayer namin sa mga kapastoran, it is for the Philippines. Ang mga laman po nun, sana magkaisa yung ating mga leader, hindi nag-aaway-away. Sana po, bumaba po yung mga presyo ng bilihin, lalo na yung mga bigas, at yung mga pangunahin pong presyo ng gasolina. Pangatlo po, sana wag tayong lindulin. Wag tayong magkaroon po ng mga pagbaha. Katulad ni Ondoy, nire-rebuke namin po yan. At sana po, ang ating bansang Pilipinas po, umunlad, parang maging Australia tayo. May kapatid po ako sa Australia po, siya po'y naoperahan sa puso. Wala siyang ginastos po ni isang kusing. Pumunta lang po siya sa ospital, pinakita niya po na siya po'y Australian citizen, inoperahan po siya. Ang maintenance po ng kuya ko, unang-una po sa high blood, sa kanya pong pagtaas ng sugar, sa lahat po ng kanyang mga sakit, libre. Yung mga gamot ho na binibili natin, 35, 45 pesos isa, libre po doon na nakukuha niya. Ang pagpapagamot ho niya sa cardiologist, pagpapagamot niya ho sa kanyang endocrinologist ho, libre dahil Australian citizen ka. Nagnanais ho ba tayo na sana ang Pilipinas ganun din? Can we say amen? Hallelujah. Minsan ho, yung gamot pa lang ho natin, ubos na yung budget, lalo na po yung mga senior dito, kaya mamahal ho talaga. But we are not losing hope. Ang sabi po kasi dito ni Kristo sa pamagitan ng kanyang kapatid, manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Pagdating po ng tanghali, pagkatapos po, ako po'y may baon lang na sandwich. Kasi lapit lang naman ang bahay namin, mamaya-maya, manananghalian na po ako, uwi na po ako 10-15 minutes, nasa bahay na ako. Sandwich lang ang baon ko po. Pag naubos ko na po yung sandwich, meron po akong listahan, maliit na libro, nandun po yung mga pangalan ninyo. Pero mga priority ko po doon, yung mga nagdadalang tao ngayon dito sa church, yung mga maliliit na bata. Nasama ko po minsan, sila Gerson po. Sabi ko, Lord, pagpalain niyo po yung batang ito. Yung po sinapupunan po ni Diane, Lord, sana po kumapit po, i-bless niyo po. And also, lahat ng mga batang naririto po, idinadalangin ko, sinasama ko po. Pagdating po sa gabi, hallelujah, nandiyan naman po yung may mga karamdaman.
Isa ho lahat yan. In the most holy and precious name of the Lord Jesus Christ, nire-review ko po ang dialysis. In the most holy and precious name of the Lord Jesus Christ, nire-review ko po ang pagkalat ng mga cancer cells. May mga pangapangalan po akong binabanggit doon. Ba't nyo ginagawa yun, Pastor? Sayang lang oras po ninyo. Hindi po sayang, utos po ni Jesus. Sabi po ni Jesus, manalangin kayo sa tulong ng Espiritu. Pastor, hindi naman ho kami pastor na katulad nyo na mahusay, magaling kayo manalangin. Hindi naman ako magaling manalangin. Sabi lang po ng Bible, hallelujah. In Romans chapter 8, verse 26, ano pong sabi ng Roma 6 o 8:26? Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraan na hindi natin kayang sambitin. Do not tell the pastor, hindi ako kasing galing ninyo eh. Hindi ako magaling manalangin. Pero ang magaling po, ang banal na Espiritu. Can we all say amen? At ipapaalala sa inyo ang lahat ng dapat nyong ipanalangin. At pag nag-practice kayo ng panalangin, darating ho ang time. Simultaneous na pastor ha. At ito lang ho, no? Pagka ho biglang nananalangin kayo, biglang may nag-flash po sa inyo na itsura ng kapatid, nasa bingit po ng kapahamakan yon. Suddenly and immediately pray for that brethren or for that brother or sister. Can we say amen? Minsan nananalangin po ako, Lord, pagalingin niyo po si ganyan. Tapos biglang nag-flash sa akin, yung kapatid nagmamaneho siya. Immediately you pray for that brethren, for that brother and sister. Iwanan niyo muna yung may sakit, may pinapanalangin po ang Diyos para sa atin. Can we all say amen? Napakasarap manalangin. Alam niyo po ang akin, wala po akong tranquilizer, hindi po ako umiinom ng sleeping pills, hindi po ako nagpapapsychiatrist, wala po akong psychologist. Alam niyo po, ang pang-relaxation ko po sa gabi, thanking the Lord for all the blessings that I have received. Alam ko, naranasan nyo rin po yun na nananalangin kayo, pero talaga naman puro kasalanan yung ginawa natin. Puro kahalayan, puro mga karumihan. My prayer is very simple. At ito po'y tinatouch ng Holy Spirit. Yung sinasabi ko po sa inyo, Lord, akapin nyo po ako ngayon, tas tutulo lang yung luha ko. Naranasan nyo na ho yun. You will not utter anything. Kasi po, talaga nakakahiya naman yung ginawa natin sa Diyos eh. Minsan tinuturo ko yung fear of the Lord, pero may mga bagay ako nagagawa po, harap-harapan sa Diyos, ginagawa ko. And doon pa lang ho, I am showing God that I am not fearful of the Lord from that very moment. Kaya po, bilang touch din ng Holy Spirit, akap na lang po muna, Lord. Para yung mga kapatid po na pag pumapasok, paakap naman, Pastor. It's as simple as saying, I love you, mahal kita sa pag-ibig ng Panginoon. Hindi naman natin pwedeng sabihin po na, Lord, may moments of our life po na mahinang-mahina tayo, hindi kayo talaga makakapanalangin. Pero si Holy Spirit po magagabay po sa atin, in the book of Romans, chapter 8, verse 26, yung sinabi nyo lang na paakap, Panginoon, that is already the prompting of the Holy Spirit. Kaya napakasarap pong mag-pray. Meron na nga po tayong roving prayer pala, no ho? Oh, glory to God po. Mga kapatid, hindi na tayo bumabata. Masarap pong makipag-ugnayan sa Diyos. Napakasarap po, mga kapatid, na nananalangin po, binababad natin yung ating sarili. At ako po sa gabi, reversal po yung panalangin ko. Ang dami kong hiningi nung umaga, nung tanghali, pinag-pray ko po yung makalusugan ninyo. Pagdating sa gabi, pasalamat po lahat. Minsan naririnig nung sister wife ko eh. Salamat po sa bigas, salamat po sa pambayad sa kuryente, tubig, internet, postpaid, Netflix, Signal Cable, Apple account, and iCloud accounts. Natatawa ho yung misis ko eh. Ang dami naman yan, Daddy. May mga iba ka pa palang mga accounts. Pinakikinggan mo pala prayer ko. Di ba nakakapagbayad naman tayo ng mga yan every katapusan po? Bit araw-araw pinapasalamatan. Wala lang na nakakalma yung aking sarili. Naku, dumarating din yung time, yung mga negosyo po ninyo, Lord, pagpalain niyo po itong kapatid na ito. Dumami po yung bibili ng mga helmet sa kanila. Ito pong kapatid na ito, na sana po marami siyang bunutan ng ipin, pero hindi ko pinapanalangin na mabungi kayo.
At saka naman no, mga kapatid, kung mga dito naman po sa church, magpapabunot pa kayo ng ngipin ng iba, meron tayong mga kapatid dito, meron silang clinic ho. Bibili pa kayo ng helmet, doon pa sa Quiapo, madaling masira. Itong kapatid, dinemo niya ng rampa. Hindi nasisira yung helmet. Eh di naman kayo bumili, kapatid. Bibili pa ba kayo ng iba pong everlasting? May pinakamasarap na everlasting o nandito gumagawa. And I pray for all of these brethren that the Lord will really magnify their life at pagyayamanin sila. Sabi po ng Bible, manalangin tayo sa Espiritu, hindi natin alam. Romans chapter 8 verse 26, with groanings and moaning, the Holy Spirit will teach us with all wisdom on how to pray. At ang prayer po, hindi kinatatamaran yan, masarap manalangin. Can we say amen? Yun lang ang subukan nyo po. Doon ako lumalakas talaga, kapatid. Yung gabi-gabi po, nagpapasalamat ako sa lahat ng bagay. Salamat po kanina, Panginoong Diyos, nakapag-grab po ako. Nagpapasalamat po ako, nakainom po ako ng tubig kanina. Nasilayan ko yung ganda ng araw, Panginoon. Lumulubog po. Yung araw, umulan kanina, nabasa ako, pero salamat pa rin. Nadiligan, Panginoon, ng mga halaman na kinakailangang madiligan. Kasi nadadama ko yung kabutihan ng Diyos every time we pray. Sana ko mga kapatid, matouch yung heart natin na talagang masarap pong magpasalamat sa Diyos. Panginoon, maraming salamat po. Kanina may handaan, nakakain po kami. Doon po sa pag-akyat ko sa jeep kanina, nadulas man ako, Panginoon, pero hindi po ako namatay. Alam niyo po, meron pong empleyado sila Marlene po, yung messenger nila, pinapanalangin ko po gabi-gabi. Lord, sana po wag maaksidente, sana po wag mamatay, wag pong mabangga. Tapos tumawag si Marlene, na aksidente. Anong nangyari, Marl? Sabing ganon, nadulas siya kasi may langis yung kalsada. Ano nangyari? Yung pantalon nabutas dito. Nagpasalamat pa rin ako sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Tinugon niya yung panalangin na yung pong messenger ay hindi namatay. Can we say amen? Hallelujah. Minsan nawawalan na tayo ng pananampalataya na disgrasya, hindi pala tinugon ng Diyos. Hindi po. Sa kabila po na kung minsan parang hindi na pangyayari yung mga plano po natin, doon natin nalalaman na ang Diyos ay mabuti. God is good. And all the time, purihin po ang Panginoong Diyos. Ikatlo, sabi po ng pinag-aaralan natin, pananatili sa pag-ibig. Sabi po ni Jude, dito po sa Jude chapter 1 verse 21, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Hesukristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa Kanyang habag sa atin. Let us remain in the love of God. Alam niyo ho ba, pag tayo po'y nag-iibigan sa isa't isa, palatandaan na ang peace of harvest ay kay Kristo. At gaya po ng sinasabi ng banal na kasulatan ng ating Panginoon, mga kapatid, in the book of 1 Peter chapter 4 verse 8, love covers a multitude of sins. Sa Tagalog ho, sabi po ng unang Pedro 4:8, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Napakaganda, no ho? Kaya yung mga offense po, this is something that God is inculcating in my heart po, ini-imbibe po. Maganda ho talaga, nagbabasa ng Bible, ano ho? Yung mga offense po na nagagawa sa atin, na-forgo na. Sapagkat tinatakpan ng pag-ibig ang karamihan ng kasalanan. Dati po, di ba, pag natatapakan po yung pride natin, hindi po pwedeng walang ganti. There's even a time po na ako po'y sinagot-sagot ng estudyante talaga ho. Pero iba po yung 20 years ago dati na talagang sasakalin ko yung estudyante. Ang gagawin ko po doon, babagsak ko talaga. Ngayon po siguro with the promptings of the Holy Spirit and yung pag-ibig, sige anak, opinion mo yan, okay lang tayo dyan. Basta sabi kong ganon, kung saan ka nakikita mong tama yan,
Di pagpatuloy nyo po. Hindi ko na pinapatulan, uuwi na lang ako eh. Anyway, hindi naman ako kikita pag makikipag-away ako sa mga ganun tao. Pangalawa po, nakakaawa nga kasi iba na po yung generation talaga ng kabataan. Iba na po yung generation. Kaya po ako sa DepEd, agree po ako ang pagbabalik po ng GRMC po, no? Yung right conduct, good manners, and right conduct. Dati nung may GMRC po tinuturo sa amin nung elementary, yung pagsagot ng po and opo, yung paghuhugas ng pinggan, lahat yung tinuturo ho yan eh. Pero ngayon, ma-encounter nyo, ako po 25 years ng teacher eh, nasagot ako harap-harapan. Pero sabi kong ganon, Lord, alam ko po, dapat ibigin yung tao na ito kasi po, mapapariwara po ito pag hindi po inibig ito eh. And love covers a multitude of sin. Kaya ang ganda po ng paanyaya ni Jesus dito, manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. When you remain in the love of God, we will not develop a very judgmental spirit. Yun pong isang tao na nagkamali po, pinagtulong-tulungan sa media po, maaawa nga ho kayo roon eh, na sana Panginoong Diyos, ma-reform po ang tao na ito. Mawawala po yung vindictive heart po natin, na gusto po natin yung taong gumawa ng masama sa atin, parusahan ng Diyos. Hindi po ganon. Every day kung may nakakasakit sa atin, you are praying for God to bless that person. You're praying for God to open His eyes, to open His heart. Alam niyo po kung bakit? Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos. At ang ganda-ganda ng sinasabi ni Pedro po rito, ang sabi po niya, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Ikaapat, bilang pagpapakita ng pag-ibig, nandoon po yung pagkaawa natin sa makasalanan. Hindi po yung condemning spirit, maimpyerno ka sana, mapunta ka sana, hindi kayo nakikinig sa pastor namin, kaya sana sunugin kayo. May ganun ako narinig, nakakahabag. Kasi po, hindi Christian po yung ganon, na pag hindi kayo nagbilong sa organization nila, bahala kayong masunog. Ang nasa labas ng iglesia, papunta sa... Hindi ho totoo yun. Marami pong churches ang Panginoon ngayon at isa na nga po tayo roon. Ang sabi po ng Jude chapter 1 verse 22 to 23, kaawaan ninyo ang mga nag-aalinlangan, agawin ninyo ang iba upang maligtas sa apoy. Tatanungin ko pa yun, kung ganyan po utos ni Kristo, agawin ninyo para maligtas sa apoy, gusto ba ni Jesus may mapunta sa impyerno? Hindi po. Bakit ang attitude natin, mapunta ka sana sa impyerno, hindi ka nakikinig sa sugo namin eh. Ibang-iba yung ugali ho, no? So makikita nyo po yung tunay na Kristiyano sa hindi yung nagbabalat kayo at yung nanghuhusga ng kapwa. Kaawaan ninyo ang mga nag-aalinlangan. Na yung dati kasakasama natin, tapos pumunta na sa ibang faith. Yung faith po mali pa. Kaawaan natin sila. Can we say amen? Yung dati po, active na active dito, pagkita nyo po, nandun na sa iglesia, bakit ito nagpunta roon? Libre groceries. Kahabagan ninyo at kaawaan ninyo mga nag-aalinlangan. Biro mo, pinag-alinlangan mo yung faith. Yung faith na yun na makapagliligtas sa atin. Agawin naman ninyo ang iba upang maligtas sa apoy. If there is a chance for us, to save the people and the brethren around us, wag na tayo mag-atubili, agawin nyo kagad sila sa apoy. Ang Lord po ang magbubukas ng isipan po niyan. There was a time po, ako po ay nasa maling pananampalataya. Pastor Noli has been praying for me. Pinagpe-pray ako, pinagpe-pray. Yung po nag-share sa akin ng salita ng Diyos, sinabihan ni Pastor Noli, dun sa kwarto niya, pag ilay-hands mo ng ilay-hands. Bakit po? Alam po ni Pastor Noli ang aral na ito agawin ninyo ang mga mapapahamak sa apoy. Laying of hands lang, laying of hands. Mamaya-maya po, bumukas yung isipan ko. Ako na ngayon, nagpipreach sa inyo. Bakit ako kinaawaan ng Diyos? Sinunod po sa church na ito na maawa tayo sa nag-aalinlangan at agawin ninyo ang iba upang maligtas sa apoy. Hindi man natin maaagaw lahat, pero may maaagaw pa rin po tayo sa habag at awa ng Diyos. At pag naagaw po natin, ano pong sabi ng number 5? Ang sabi po mga kapatid, yung ginagawa naman nila, naagaw na nga natin sila, kasuklaman na natin yung mga ginagawa nilang kasalanan. Yung kahabagan po natin, naaawa ang Diyos po sa makasalanan. Pero kasuklaman natin ang kasalanan. Can we say amen? Sabi po ng Jude chapter 1 verse 23, ang iba naman ay kaawaan ninyo ng may halong takot.
kasuklaman ninyo pati ang mga damit nila na nabahiran ng kahalayan. Alam na nga ho natin na inagaw na ho natin itong mga tao na ito. And then tayo po lalakad pa rin sa karumihang nilakaran po nila. Sabi po ng unang Tesalonica 5:22 in the book of 1 Thessalonians chapter 5 verse 22, lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Huwag tayong nag-e-enjoy po. Nandun yung tumpukan ng chismis, puntahan tayo lahat doon. Nandito ho yung mga nanonood ng kahalayan, enjoy na enjoy po tayo paglabas natin sa church. Naririto ho yung gumagawa ng bisyo, punta po tayo. Pero pag may nakikita ho tayong gumagawa ng mga bagay na yon, kaawaan ninyo ang mga nag-aalinlangan at agawin ninyo, posible po, agawin ninyo sila na papunta sa apoy. Pero huwag kayong makikiisa po sa kasalanan ginagawa nila. Unang Tesalonica 5:22, layuan ninyo ang lahat ng uri ng kasamaan. Bilang pangwakas, i-continue ko lang yung 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 na. Sabi po dito ni Pablo sa iglesia ng mga taga-Thessalonica, nawa ay lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, ang kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tinetrain tayo ni Kristo ngayon. Malapit na pong dumating si Jesus. Kaya kabanalan ng mga topic natin, inihahanda po na pagdating ni Kristo, matatagpuan niya po tayo na isa po sa mga sumusunod sa Kanya. Tayo po lahat ay tumayo, palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Ama naming makapangyarihan, patuloy Lord na hinihingi namin ang inyo pong pagpapala. Patatagin niyo po ang aming pananampalataya para hindi po kami mawala sa mga tunay at mga dalisay ninyong aral. Panginoon, ilagay niyo po sa aming puso ang pananatili po ng pag-ibig at ang patuloy po na pagkaawa sa mga tao ho na gumagawa ng anuman pong mga kasamaan at patuloy naman po, Panginoong Diyos, na paglayo po at pagkasuklam sa lahat ng mga masasamang gawain at masasamang bagay. Sa araw na ito, Panginoong Ama, hinihiling ko po na patuloy ka naming mapaglingkuran po, Panginoong Diyos. Gaya po ng akin pong sinabi kanina sa preaching, Panginoon, we enjoy and savor every moment that we are praying, every moment that we are talking to you. Because you are our Father, Panginoong Ama. May mga bagay na hindi mauunawaan ng mga kamag-anak namin, ng mga kaibigan, ng amin pong mga kaopisina, kamag-aral. Pero ikaw bukas na bukas ang puso mo, Panginoon Diyos. Every moment of our lives, Panginoon, pwede namin sabihin ng pinakamasasamang bagay na ginagawa namin araw-araw, ang lahat ng kahalayan ng aming mga puso at mga mata, ang lahat po ng pagsalangsang namin, minsan nga po ang pamumusong pa sa banal mong Espiritu. And we receive blessing upon blessing, forgiveness upon forgiveness, Panginoong Ama. Na pagkatapos namin kumausap sa inyo, akapin nyo kami at patuloy na ilid. Damang-damat po namin ang paglilinis na ginagawa ninyo. Para bagang hindi kami nakagawa ng kasalanan, sapagkat hinarang mo, Panginoong Jesus, ang aming masama pong ugali, hinarang mo sa Ama ang lahat ng aming kasalanan upang ang galit po, nabubuhos po, ang banal na galit ng Diyos na amin pong kakaharapin. Hinarap nyo po sa krus ng Kalbaryo at binayaran nyo po ang lahat ng aming nagawang pagkakasala. Panginoon, hindi pwedeng pantayan po ang pinakadakilang pag-ibig na ginawa ninyo. Na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan na kanyang binigay ang kanyang bugtong na anak. Na kung sino man naman ang palataya kay Jesus ay hindi na mapapahamak, kundi magkaroon kami ngayon ng buhay na walang hanggan. Salamat po ng marami, Panginoong Ama. Pagpalain niyo po ang simultaneous din po, sa bayan po na pagpupuri ng mga kapatiran sa Puray at Sansan Pandako ang aming mga kapatid po. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang kapayapaan, ang pag-ibig ng kaligtasan, lalo tigit po ng pagpapatawad ng bawat isa. Maraming salamat, Ama. Ang pinakamataas na papuri at pagdakila ay tanging sa iyo lamang. Sa banal po na pangalan ni Jesus, lahat po tayo magsabi ng Amen. Praise God. Sige po. Praise.
Hello. Sige po, para po sa ating tithes and offering, ihanda po natin ating mga kaloob at tayo po ay manalangin. Lord, we thank you for all the blessings na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa bawat isa, sa lahat po ng aming mga trabaho, mga negosyo, mga pinagkukunan po namin, O Lord, ng mga resources sa mga pang-araw-araw po naming pangailangan. Thank you, Father God, for all these blessings upon blessings sa aming buhay. Dalangin namin, Panginoon, na ang mga kaloob na ito ay magamit po ng maayos at mainam sa iyo pong mga gawain at sa iyong ubasan, at maging mabuti po kami, Lord God, na steward ng mga lahat ng mga pagpapalang ito. Dalangin din namin, Panginoon, sa mga naghahanap na kanilang mga mapagkukunan, sa mga naghahanap ng mga trabaho, mga magtatayo po ng negosyo. Lord, bless them according to your will, at ihanda niyo po ang kanilang mga puso upang tanggapin ang mga pagpapala na ipagkakaloob niyo. Ito po ang aming dalangin na may pagpapasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Your love makes me sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Your love is amazing, steady and unchanging. Your love is a mountain firm beneath my feet. Your love is a mystery, how you gently leave me, how I am surrounded when you caress me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Para naman po sa ating mga birthday greetings and celebrants. So this February 25, Sister Mika Bautista. At sa March 2 naman po ay si Sister Laura Del Manuel. Para po sa ating wedding anniversary, February 26, si Brother Dexter and ang kanya pong may bahay, Sister Mika Bautista. Sige, wala na po. Pag-pray po natin ang ating mga kapatiran kahit wala po sila rito. Let's take a moment to pray for them and bless them. Lord, be blessed for our brethren na nagdiriwang po ng kanilang kaarawan. Patuloy po, Panginoon, na bigyan niyo po sila ng karagdagang kalakasan and bless them, O Lord, sa panibagong taon na ipagkakaloob niyo po sa kanilang buhay. We pray, Lord God, na surely goodness and love will follow them, Panginoon, sa kanilang buhay at maging sa magdiriwang naman po ng wedding anniversary. May you be in the center of their relationship and in their marriage, at kalakasan po bilang isang mag-asawa, at patuloy po na pagpapala sa kanila pong tahanan ang ibigay niyo po sa kanila. And we ask all this in your holy name, Jesus, our Savior. Amen and amen. Okay, para po sa ating mga announcements, so for Bible study naman po every Wednesday, 7 o'clock p.m. po yan through our Facebook page. And our prayer meeting naman po, that's every day. So, 2 session po. For the morning session, it's 5 a.m. to 6 a.m. At ang gabi naman pong session ay 8 p.m. to 9 p.m. So, kung gusto niyo pong mag-join sa mga yan, lapit lang po kayo sa ating prayer ministry, si Sister Emmy Melendez. Okay, for next week po, ang ating mga ushers and presider, ito po yung mga
nakalista. So make sure na basahin po natin ito. For the presider, Sister Vicky Vista, prayer for tithes and offerings, Sister Emmy, and flower bringer, Brother Andrew and Sister Vicky Vista. For the element bearers naman po, dahil first Sunday na next week of March, quarter 1 na, ang bilis. So element bearers po natin ang ating mga kababaihan at make sure lang po na andito po kayo next Sunday. So kung wala na po, tinatawagan ko na po si Pastor for our closing prayer and benediction. Praise God. Narinig niyo po ako? Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Muli, Ama naming makapangyarihan, binabasbasan ko po ang mga hiniran mong mga kawan. Uuwi po kami, punong-puno ng panibagong pag-asa, patuloy na kabanalan, kalakasan, at ng kaligtasan po na nanggagaling sa inyong mahabaging puso. Panginoon, ako po'y nananalangin na kung paanong iningatan niyo po kami na pumunta po sa dakong banal na ito. Uuwi po kami ng mapayapa at maayos, malayo sa anumang aksidente at kapahamakan. Ang mga pamilya po na napapasyal po at kakain sa labas, gabayan po sila ng inyong mga anghel. Ang mga iba naman po may mga lakad po at pupuntahan, patuloy pong patnubay, gabay, pag-iingat ng Ama. At gayon din naman po ang mga uuwi sa tahanan, magsama-sama po ang pamilya sa hapagkainan, sa pagpapasalamat, sa pananghalian, na may isa kami't nagkakaisang puso at pananaw na ikaw po'y sasambahin namin sa Espiritu at katotohanan. At gaya, Panginoong Diyos, ng sinasabi po sa aklat ng Bilang, 6:24 hanggang 26, Panginoong Ama, binibitawan ko po ang lahat ng mga pagbabasbas na binitawan ni Moses sa mga Israelita. Ngayon naman po ay sa mga taga Peace of Harvest Christian Ministry. Pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. At gaya po ng sinabi ni Haring David doon po sa aklat ng Awit 23:6, surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Purihin ka, Panginoong Ama, pinakamataas na papurit pagdakila ay tangin sa iyo lamang, sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Sige po, tayo po ay umawit at magkamayan po tayo sa ating paglabas sa ating simbahan. Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah,
umaga po sa bawat isa. God bless us all. See you next Sunday. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are so good forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, for who you are, for who you are. You are good.